Kung nagbabalak kang bumili ng handgun katulad nito, ang isang option na dapat mong i-consider is dapat yung MOS o kaya itong optic ready na sinasabi nila ang kunin mo. Kasi once na nagsawa ka na dito sa rear sight at saka front sight in the future at gusto mo nang kabitan ng red dot sight katulad nito, at least itong slide mo is ready na. Katulad nga nito guys, itong nabili ko kasi is ito yung Glock 19 Gen 5. Kung makita nyo yung slide niya, wala ngang cut ito. Kaya nung naisipan ko ng pakabitan ng ganito, ng red dot, nagtanong ako sa mga gunsmith kung magkano yung charge nila for the cut. Dito sa Las Vegas, yung mga napagtanungan ko is $200. Pag magpakat ka ng ganito, tapos kung bumili ka ng slide na optic ready, konti na lang idagdag mo. Then, maging dalawa pa yung slide mo katulad nga na itong ginawa ko. Kaya instead na pinakat ko yung slide is bumili na lang ako ng slide nga na optic ready. Tapos itong firing pin at saka itong barrel, nilipat ko lang dito. Maraming nagsasabi guys na mas gusto nila yung yung front at saka rear sight pa rin kesa maglagay ng red dot. Pero hindi mo alam sa katagalan pagka nagagamit mo kasi yung baril, nakakakita ka ng ibang gamit is baka maingganyo ka at gusto mo na rin palitan yung gusto mong kabitan ng red dot is mamumroblema ka ngayon kung saan mo pakat. Kahit walang cut na MOS, yung optic ready nga, yung mounting ng red dot. Maraming option na pwede mong tanggalin itong rear sight. Then dito mo isuksok yung adapter, yung pinaka-plate. Pero parang sa akin, parang pangit nakalutang lang dito yung adapter mo. Then yung mounting mo nga is dito mo lang kinabit sa kanal, parang hindi matibay. Mas maganda talaga yung ganito na talagang naka-prepare yung thread dito. At least yung red dot mo is talagang dito mai-screw sa slide. Mas matibay. Itong rear at saka front sight, ang plano ko nga dito sana is ilipat ko rin dito. Kasi makita nyo wala pa siyang front at saka rear sight. Pero ang gagawin ko, instead na ilipat ko yung dito, is bumili na lang ako ng rear sight at saka front sight. Tapos ito yung ikabit ko dito. Ito, kung makita nyo guys yung itong butas na to, dito mo ikakabit yung sa front sight. Tapos ang pinaka-screw kasi nito, dito mo higpitan sa loob. Kaya dapat tanggalin mo yung barrel. Pero dapat meron ka ring tools. Kasi nakabili na ako ng tools. Kasi itong space dito is napakahirap. Mahirap mong kontrolin yung bolt pagka-higpit mo. Hindi ko alam kung kaya ng yung ordinaryong socket lang. Kasi napakaliit Siguro mga 4 mm o 5 mm na socket. Yung pinaka bolt nitong front sight. Tapos itong yung rear sight. Subukan kong pukpukin na lang ng martilyo guys kasi ito i-slide mo lang naman yung rear sight nga para pumasok sa kanal. Pero meron talagang tools ito na iipit niya itong slide then higpitan mo yung tools para dahan-dahan niyang itulak, isentron niya yung rear sight.
ikabit natin guys itong rear at saka front sight para dito sa slide na nabili ko. Maraming salamat ulit guys. Abangan nyo yung next video.